sa umanong inappoint ni President Bongbong Marcos, ang mga identified na kalabang dilawan ni former President Rodrigo Duterte. Tila nakakadismaya na umanong isipin para sa mga loyalist na isa-isa nang nagkakaroon ng posisyon ang mga dilawan sa Malacanang. Ang mga dilawang ito ba ang mismong kinamumuhian ng pamahalaan noon ni Tatay Digong? Dahil dito ay lalong nang pinaghihinalaan si First Lady Lisa Marcos na siyang dahilan kung bakit binibigyan ng posisyon ang mga dilawan na minsan nang naging bastos sa mga Marcos. Research tayo na personalidad na kung saan magyayanig na naman sa ating pinaglalaban. Na akala natin ay pag naupo na yung pinakamamahal nating presidente, sabi nyo nga, di ba, nung tayo ay nangampanya na hindi na natin hahayaang makabalik muli ang mga dilawan o yung mga pinklawan ng mga politiko, alright? Yung mga politikong nagpalubog sa ating bayan, yung mga politikong may bahid ng pagnakaw sa ating bayan. So yun yung laban natin for in the past 6 years during Duterte, di ba? During Duterte time. Yun ang sinasabi natin na ilagay natin sa, di ba, may mga, nung I think 2019, 8 diretso, di ba? Diretso sa Inodoro, may mga ganun tayong laban. So, kanina habang nakikinig ako kay BBM, na nanonood ako, may napansin kasi akong tao. Sino ba tong taong ito? Ano ba ang bahid nito? Ano ba yung ginagawa nito? So, nang lumo ako. Okay, hindi pa kasi tapos yung research natin doon. Nang lumo ako, sabi ko, eto na naman. Sabi ko, ito na ba yung pinaglaban natin? Pinaglaban natin na hindi na makabalik muli itong mga dilawan. Ito may mga kaso, may mga bahid na pagkaawat sa pera ng bayan, o mga maanomalya. Pero ito na naman. Ay, nako. Masakit sa puso, masakit sa dibdib. Sa totoo lang. Na nakikita ko na yung mga tao pala na sige, bukas ko na ikwento para sabihin ko na kung sino. Okay? Kung sino yung may bahid ng dilawan. Hindi ko pa natapos yung research ko sa kanya. Binabasa-basa ko pa lang. Okay. Ito kasi nanutong-tuwa kasi ako kay BBM. Okay? Habang kanina, I think, tingnan natin si Manong BBM natin. Tuwang-tuwa ako sa kanya dahil bumisita siya saan ba yon? Sa Marikina ba siya? Okay, tingnan natin. Marikina. Tingnan natin, ha? Nagbumisita siya dito sa lugar na ito. Tingnan natin ang ating Manong. I'm so happy. Sabi ko, wow, this is it. Okay, saan si Manong ko? Okay, ayun. So nakita ko siya na, di ba, sabi natin nakaraan, mailap, parang mailap sa bayan. So nakita ko na nakipagkamay si BBM sa mga taga, saan ba to? Marikina? Yeah, in Marikina. Na kasama niya yung housing, yung secretary ng DHSUD o yung, okay. Yes, sa Marikina nga, okay? Itong sa housing secretary na si Rizalino Acuzar, okay? Secretary ng DHSUD na si Rizalino Acuzar. Okay, ngayon ko lang siya nakita. Sabi ko, sino ba tong Acuzar na to? Kilala ko ba to? So, sinearch ko talaga. Google ko. Kapatid lang naman siya. Yung asawa lang naman niya ay kapatid ni Paquito Ochoa, nakasama ng First Lady sa kanyang law firm. So, pinagdugtong-dugtong natin yung dots. Paquito Ochoa is the little president during Noynoy time, executive secretary ni Noynoy. Tapos, itong appointee na secretary ng SUD nga, ay ang asawa niya, kapatid ni Paquito Ochoa. Tapos nagdigin-digin ako, sabi ko, sino bang ito? So may mga anomalya nung panahon ni Noynoy. Pumasok sila sa kontrata sa pamamagitan nitong pagmamayari ni Acuzar, ni Jerry Acuzar, yung kanyang company na, kung di ako nagkakamali, New San Jose Builders, teka. It's San Jose Builders. Kaya nga, hindi ko masyado kabisado, pero inano ko to Ito. Right. Yeah. Siya yung may-ari ng San Jose Builders Incorporated, si Jerry Acuzar. So yung asawa niya, na Ochoa ang apelyido, kapatid nga ng dilawan na ayaw na natin pabalikin. Na si Paquito Ochoa. So you connect the dots. Sino ang nag-appoint dyan? At sila'y nasangkot nung panahon ni Noynoy sa maanumalyang kontrata between the government at yung rental yata sa PRC. Okay? Pero later on, mamaya na lang natin discussion. Ano lang to, patikim lang. Sabi ko talaga, ito pala yung unit team na yung po natin, kaya pala yung ibang dilawan tahimik. Di ba? Imagine mo yung kapatid ni Paquito Ochoa, yung kanyang asawa na si Secretary Acuzar now,
ay nandiyan dyan sa housing as a secretary na may involved sa mga anomalya. Even the ombudsman may order sa nung panahon ni Noynoy. May order para, ninahanap ko sa ombudsman kung nakasuhan ba sila kung na-convict or whatever. Hindi ko makita, kailangan mo pa mag-letter para mag-send ng letter para makakuha ka ng information. I'm just telling you, na nalulungkot ako, na parang akala ko, pwede naman kasi mag-appoint ng walang bahid Pwede naman tayo ang dami-daming magagaling na walang conflict of interest na mga Pilipino, na mga aligned yung kanilang eksperyensya sa housing. Kaya sabi ko, sama-samang mababaon muli kung dilawan pa rin ang iuupo natin. Yun, mga palangga. Kayo, natutuwa ba kayo? Ako hindi. Imagine mo, sinuong natin ang laban. Diba? Mukha tayong syunga. Diretso sa Inodoro, di ba? Hindi na kayo makakabalik, mga pinklawang, mga politiko. Talagang sa darating na eleksyon. Tapos yung uupo. Makadilawan din pala at may mga anomalya. Ay, nako, Ilocanong dako, Sir Zorro, okay.